Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yun. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya. Tinatakot ka niya. Pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning, hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that, patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi kanya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So wag kang mawawala ng pag-asa. Ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa Kanya. Ang mangyayari, kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo, sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr.
pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumare mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo. Sumagot yung doktor na kaibigan, maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga. Tama! Baka nga! Pero paano ko naman ma-check? Ganito, sabi ng doktor, pag uwi mo, medyo malayo ka, kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. 2 steps uli, forward. Tanong mo uli. Normal na tono ng boses, ha? Pag sa pangatlong beses, hindi pa rin sumagot. Pang-4 na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea, sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo, nagtanong siya, normal tono ng boses, anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps, forward, anong ulam natin? Ganun pa rin yung tono. Ganun pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So, forward ulit. Pangatlong beses, ano ulam natin? Wala pa rin reaksyon. Tuloy pa rin sa pag-iwan si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya lang. Dito na, sa bantang tenga. Ano ulam natin? Pag tingin ni Mrs. ng ganun sa kanya, gulat siya. Kala niya, sasaksakin siya Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, ano ka ba? Pang-4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo, tinola. Bingi ka ng talaga. Patingin ka na. Siya pala ang bingi, hindi ang misis niya. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya. At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin sa seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, pagdating ng tanghali, may break time naman Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo, isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ito pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May ka ng tawan. Kinagabihan bago matulog, ganun uli. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung 1 beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maaalala mo Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan kayo. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin iasa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun Ginagawa din yun ng iba. So huwag kang umasa sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin, At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka, sa magkakaibigan, matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Hirapan tayo. Ako nga minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa akin. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, Oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility.
kahit papaano. At magkaroon ng dalawang criteria. Unang criterion, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang criterion, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang criterion, mahal niya ang Diyos. Pangalawang criterion, mahal ka niya. Ganon dapat yung pagkasunod, ha? Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa Kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tama at mali at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo. O kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung di naman sila makikinig sa'yo? Wala. So malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras nang mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa ulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayong makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao. Hayaan niyong magsimula ako sa sermong ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Yan ang problema ng mga Pariseo. Narinig naman natin sa ating mabuting balita, ang gawi, style na nila o ikinabubuhay, ikinasisiya na nila, binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Ikinasisiya na nila ang humanap ng mali sa iba. Kaya hindi na makapagtataka. Sila yung isa sa mga sinasabi ng Panginoon sa Mateo 7:4. Ang sabi dito ng ating Panginoon, mga mapag-imbabaw, mga mapagbalat kayo. Papaano mo sasabihin sa kapwa mo, kaibigan, hayaan mong alisin ko ang puwing mo. Kung gagatroso ang nasa mga mata mo, mapagbalat kayo, ipokrito. First of all, pag sinabing ipokrito, hindi ito basta isang taong nagkakamali o nagkakasala. Kasi lahat naman tayo nagkakamali at nagkakasala. But that does not mean automatic na tayong ipokrito. Halimbawa, ang mga magulang mo na alam mo namang mga mabuting tao, pero nagkakamali din naman. May mga kapintasan din naman. Pag yan ba'y nagpayo sa'yo ng maganda, iisipin mo, ipokrito? Hindi. Kung basta nagkakasala at nagkakamali, ipokrito na. Ipokrito na po tayong lahat dito. Ang ipokrito kay Kristo ay yung hindi mindful sa pagkakamali niya. Na kahit alam niyang may pagkakamali siya, hindi niya alintana. Kasi ang mas focus niya ay ang pagkakamali ng iba. At ganon ang mga Pariseo. No wonder, gagatroso na ang puwing nila. Kasi sa kakatingin nila sa kasalanan o puwing ng iba, na hindi sila mindful sa puwing nila, in the course of time, yung maliit sana lang na puwing na yan, nag-accumulate na, nagkakapatong-patong na, kumakapal na, hanggang sa maging parang troso na. Ganyan ang pagkakasala ng mga taong mapagbalat kayo. Lumalala na. At ang pinakahuling gusto mong maranasan siyempre ay ang itama ka ng taong ganyan. Ang pinakahuling gusto mong mangyari siyempre ay yung tanggalin ang puwing mo ng isang taong ang puwing ay gagatroso sapagkat siguradong masasaktan ka lang nito. Hence, this will explain why masakit ang dating ng pagtatama or fault finding, correction
man ang kanilang sabihin ng isang taong ang nakikita lang ay ang kasalanan natin at hindi ginagawa ng paraan ang kasalanan niya. Parang gusto mong sabihin, look who's talking. Masakit ang dating, kakabwisit ang dating. Kaya tingnan po ninyo, yung mga ini-interview tungkol sa gulo ngayon sa Gaza. Dalawa lang naman yan eh. Yung mga pro-Israel at pro-Palestine. Okay? Pag ini-interview, ang dami ko nang napanood na mga interview ha. Check ninyo. Ganito ang makikita ninyo. Kapag ini-interview ang isang pro-Israel, sigurado, manggagalaiti, maiinis, mabubwisit, sa galit ang pro-Palestine. Bakit? Sa interview sa mga pro-Israel, wala silang kahit isang sasabihin, lalo pat aaminin na pagkakamali din nila. Halimbawa, ang Israel, may mga teritoryo, ang Palestine, na unti-unti ino-occupy nila. Bukod pa sa hindi makataong pagtrato sa mga Palestina. Hindi nila sasabihin yon. Kaya kung ikaw ay pro-Palestine, magkikigil ka. May pagkakamali ka rin. O ito naman, ang sa other hand, tingnan po ninyo ini-interview naman ng mga pro-Palestine. Manggigigil talaga ang pro-Israel. Bakit? Wala kahit ni isa na sasabihin o aaminin ng pagkakamali din nila. In fact, kahit yung basic na pag-condemn lang sa Hamas, hindi nila magawa. Nakita nyo na ang mangyayari kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo. Sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumari mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo. Sumagot yung doktor na kaibigan, maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga. Tama! Baka nga! Pero paano ko naman ma-check? Ganito, sabi ng doktor, pag uwi mo, medyo malayo ka, kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. 2 steps uli, forward. Tanong mo uli. Normal na tono ng boses ha? Pag sa pangatlong beses, hindi pa rin sumagot. Pang-4 na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea, sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo, nagtanong siya, normal tono ng boses, anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps, forward, anong ulam natin? Ganun pa rin yung tono, ganun pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So forward ulit. Pangatlong beses, anong ulam natin? Wala pa rin reaksyon. Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya lang. Dito na, sa bantang tenga. Ano ulam natin? Pag tingin ni Mrs. ng gano'n sa kanya, gulat siya. Kala niya, sasaksakin siya Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, ano ka ba? Pang-4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo, tinola. Bingi ka ng talaga. Patingin ka na. Siya pala ang bingi, hindi ang Mrs. niya. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya. At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin sa seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, pagdating ng tanghali, may break time naman Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo,
Isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ito pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May ka ng tawan. Kinagabihan bago matulog, ganun uli. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung 1 beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maaalala mo eh. Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan ka eh. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin iasa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun eh. Ginagawa din yun ng iba. So huwag kang umasa sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin, ha? At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka, sa magkakaibigan, matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Nahihirapan tayo. Ako nga minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa akin. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, Oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit papaano. At magkaroon ng 2 criteria. Unang criterion, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang criterion, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang criterion, mahal niya ang Diyos. Pangalawang criterion, mahal ka niya. Ganon dapat yung pagkasunod, ha? Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi, kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa Kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tama at mali, at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayo maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo o kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung hindi naman sila makikinig sa'yo? Wala. So malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras nang mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa ulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayo makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaniyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo may anak o baka
na mahulog sa balon, hindi pa ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. God is not particular with the way we look. Inasmuch as for Him, we are all beautiful. Maaring ikaw may matangkad o pandak, maitim kayo mangki o maputi, mataba, skinny, kahit ano pa, kahit may kapansanan pa, lahat tayo ay maganda sa Kaniyang mga mata sapagkat tayo ay nilikha niya. Sabi ko nga, kahit yung mga kapintasang masasabi natin para sa ating sarili ay hindi kapintasan para sa Kanya. Bahagi yan ng ating kagandahan para sa Kanya. So He's not particular with the way we look. He is most particular with the way we use our body for His glory. Sa pagkatandaan natin na tayo'y katawan para maging katawan ni Kristo sa mundong ito. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos ay mas maging particular tayo hindi sa image natin, kundi sa magiging image ng Diyos sa pamamagitan natin. Yung pagdedemand ng Diyos ng katawan natin. Kaya nga sabi ni St. Paul, offer your bodies. I beseech you, I demand you. He is demanding our body for Him to have an embodiment of His love and mercy. And so the question is, do we have this kind of beauty? Are we an embodiment of His love and mercy? Do our bodies glorify God? Si Mary Ann Bevan ay nakilala minsan bilang the ugliest woman in the world. Actually, hindi ganyan ang kanyang itsura. Kaya lang nagkaroon siya ng sakit na nag-disfigure ng katawan at mukha niya. So, kinilala siya bilang world's ugliest woman. Kung ikaw ba, tatanggapin mo yung title na yan, na naging hantungan upang siya ay laitin at pagtawanan. Pero alam po ba ninyo na yung title na yan ay kanyang pinangatawanan? For two things, two important things. Una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Kasi naging dahilan yan para magkaroon siya ng mga award, World's Ugliest Woman. Sumasali din siya sa theater siyata o kaya sa mga palabas. Nag-capitalize siya sa kanyang itsura. So yun yung una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Ang pangalawa ay hanggang sa niyakap na niya ang propesyon, kung hindi man ay naging bukasyon na para sa kanya, para makapagpasaya ng kapwa niya. So, pinangatawanan na niya ang pagiging pangit niya para sa mga tao o sa mata ng mundo, para sa dalawang dakilang layunin na ito. Mabuhay, mapag-aral ang mga anak niya, makapagpasaya ng kapwa niya. O, sa tingin niyo, si Mary, na sa tingin ng mundo ay napakapangit na tao, ay pangit ba talaga sa mata Kristo? I don't think so. Because Mary became an embodiment of Jesus' love and mercy, not just for her family, but for other families. Ang sabi nga po sa Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of those who bring the good news. Napakaganda ng mga paa ng mga tagapagdala ng mabuting balita. Well, alam naman natin na dati hindi naman sementado ang mga lugar at nakayapak lang o nakasandals lang yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. So talagang baka kinakailangan mo ng jackhammer, malinis lamang yung mga dumi sa mga paa ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Pero sa mata ng Diyos, napakaganda ng mga paang yan, ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Kaya kung i-relate natin ito sa ating pinag-uusapan, sa ating buhay, huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang.
Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. Huwag mong ikabahala o ikahiya na ikaw ay tumataba na, hindi ka na nakapag-aayos tulad ng dati, hindi na branded ang mga gamit mo, sapagkat ito'y bakas na ang mas pinaprioritize mo ay ang pamilya mo at hindi na ang sarili mo. Huwag mong ikahiya na halos mawalan ka ng kilay sapagkat nasunog yan dahil sa pagsisikap mo na maabot mo ang mga pangarap mo, makapagtapos ka ng pag-aaral para masulit ang pagod ng mga magulang mo. Huwag mong ikahiya ang mga bakas ng paghihirap na ito sapagkat mga bakas ng pagmamahal yan. Tingnan po niyo si Kristo. Nang siya'y muling nabuhay, glorified body na siya, tiniyak niya na magbabago ang lahat sa kanyang katawan pero nandun pa rin ang mga bakas ng paghihirap dahil tayo ay minahal niya. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkakatalaga sa isang simbahan o templo ng Diyos. Tandaan po natin, ang simbahan ay templo ng Diyos. Tayo rin naman ay templo ng Diyos. Yun ang sinasabi sa ating kalawang pagbasa, we are temples of the Holy Spirit. Ngayon, kung papaanong ang simbahan o templo ng Diyos ay nagiging talagang maganda, talagang nagiging maayos. Hindi dahil sa maraming mga dekorasyon na magaganda, hindi dahil sa mga nagkabitang mga pila kakaginto sa simbahan o templo. Nagiging maayos ang maganda ng simbahan o templo kapag nararamdaman dito ang Diyos. Ganun din naman, nagiging maganda tayong templo ng Diyos kung sa pamamagitan natin, nararamdaman ng ating kapwa-tao ang Diyos. And that's being a living sacrifice for God and for man. Hindi ko sinasabing masama at hindi natin dapat i-prioritize ang pagpapaganda, pero siguraduhin natin na tayo ay maganda sa kanyang mga mata. Lalo't hindi ko sinasabi na hindi natin i-prioritize ang pagiging malusog, pero siguraduhin nating malusog hindi lamang ang ating katawan, kundi pati na ang ating kaluluwa. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Kung di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po na sa pamamagitan namin ng malasakit namin, ng pagre-remind namin ay magbago. Ang mga mahal naming ipinagdarasal naming magbago. Sana maisip nila na wala kaming ibang ninanais kundi ang kabutihan nila. Pero habang hindi pa sila nagbabago, kami po ay baguhin nyo rin. Kung kinakailangang mas magmahal, mas umunawa, mas magpatawad, mas umintindi, mas mag-remind pa, mas magtiyaga pa, mas magsakripisyo pa kami, gagawin namin. Tulungan mo lamang po kami. Kasi kuminsan, nahirapan na rin kami. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo papapayaan ng Diyos. Babalik sa atin. Hallelujah. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hallelujah. Tutulungan ka niya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin.
Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon ang pag-isikap mo na magdasal, mag-remind, magtyaga, magpatawad, magsakripisyo para sa pagbabago ng minamahal mo. And in the process, ikaw rin ay kanyang namabago. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Konting tiyaga pa, sapagkat pwedeng ikaw ang kanyang tanging pag-asa para makapagbago pa. Ikaw ang daan papunta sa pagbabago niya. Siyagain mo pa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amen. Kung bawat tao matutulad sa aso, diba parang awkward? Pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging grateful niya upang tayo maging faithful din sa isa't isa. Sapagkat aminin natin na marami sa mga nagpapahirap sa atin, yung pain na nararamdaman natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kahit sa pinagtatrabahuhan natin, ay dulot ng kawalang utang na loob ng tao. Ang pagiging faithful na misis at ilaw ng tahanan ay walang katumbas na halaga. Kung yan ay makikita ng bawat asawa, kung papaanong napakalaki ng hirap ng kanyang kabiyak sa kanya at sa kanilang mga anak, bawat asawa ay magiging tapat. Kapal na lang ng mukha mo kapag niloko mo pa at sinaktan mo pa ang asawa mo. Isa sa sumikat sa isyong hiwalayang Katniel. Sorry kung nabalikan ko kasi sakto lang dun sa pagninilay natin ngayong araw na ito. Isa sa sumikat ay si Summer, yung aso ni Daniel Padilla. Kasi nang tanungin si Daniel Padilla kung ano ang loyalty para sa kanya, ito ang sagot niya. Alam mo sino pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yun ang pinaka-loyal. Doon kung makikita ang definition ng loyalty, na kahit anuman ang pinagdadaanan ko ngayon, kung anuman ang sitwasyon, ang emosyon ko ngayon, sino ko ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Tama naman siya, sapagkat ang aso ay loyal talaga. Di ba ang bansag natin sa aso, man's best friend, our best friend, at kahit tayo magkaroon ng maraming best friend doon, being human, ang aso, ang best friend, ikaw lang. Kung magagawi po kayo dito sa may bandang likod, may mapapansin kayong aso. Siya si Wiggle, kasi nung ibigay siya sa akin, nag-wiggle siya ganon. Parang hindi maayos noong unang balance niya. So, pinangalanan naming Wiggle, nickname Wiki. Yan kapag nililibot ko sa umaga, kahit sa hapon, pag nakasalubong yan ng kahit sino, magwi-wiggle uli. Makikipaglaro. Kasi friendly. Pero kapag yan ay tinawag ko, wiggle, wiggy. Kahit sino ang kalaro niyan, kahit anong pinaglalaroan niyan, kahit kumakain pa yan, kasama sa akin yan. Bubuntot na sa akin. Hindi hihiwala yan. Kahit pa kung minsan, makalimutan kong pakanin. Kahit pa kung minsan, mapagalitan ko. Kahit pa kung minsan, hindi mo man mahimas, man lang, ni malibot sa loob ng isang araw, hindi magtatambo, hindi ka aangilan. Pag nakita mo uli siya, masaya kanyang dadambahin na naman. At ang aso, paglabas mo ng pintuan ng bahay ninyo, ihintayin ka na niyan. In fact, torture sa aso habang hindi ka niya nakikita. Kasi ang pinakamasakit na po pwedeng maranasan niya ay ang hindi ka na niya makita. Sasabihin ng iba, gustong-gusto ng aso ko, Father, na sumasakay sa sasakyan ko. Sanay na siya. Kapag narinig niya yung tunog ng sasakyan ko, naku, magwiwigil na yan. Tatahol na yan, pakukuha na yan. Dahil ikaw yung nasa sasakyan. Kapag ibang taong nasa sasakyan, hindi masayang sasakay yan. Ganon kaloyal ang aso. Bakit ba loyal ang aso? Dalawang basic na kadahilanan. Food and shelter. Pagkain at bahay. Sapagkat yan ang basic niyang pangangailangan. Food para mabuhay, bahay para meron siyang tirahan. At mind you, pag sinabing bahay, hindi ito doghouse lang ha, kundi yung maramdaman ng aso na tanggap mo siya sa kanyang buhay. Kasi ang aso ay isang pack animal. Dogs want to belong to a pack sa isang grupo. Mapapansin mo ang aso kahit hindi magkakilala.
magkukumpul-kumpul yan. Kaya nga po pwedeng sa isang park maraming aso, hindi naman agad mag-aaway unless may mag-provoke yan. Gusto nilang magkakasama. Gusto nilang may kasama. Kaya kapag pinatuloy mo siya, hindi lang sa iyong bahay, kundi sa iyong buhay, yun ay ma-appreciate niya. At yun ang gagantihan niya ng loyalty niya. So yung loyalty ng aso ay pagtanaw niya ng utang na loob sa pagkain na binigay mo, sa bahay at sa buhay kung saan siya ay tinanggap mo. Ganon ang aso. At hindi magbabago yon. Habang buhay na yon. Hindi siya magtatampo sa iyo, hindi kanya ipagpapalit sa kung sino. At kahit buhay niya, iaalay niya para sa iyo. Ganon ang aso. Alam ko, naiisip ninyo. Naisip mo yung asawa mo. Naisip mo yung anak mo. At ngayon nasasabi mo, buti pa ang aso. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ang pagiging grateful at faithful ni Zacarias at Elizabeth. Nandun ang pagiging grateful nila sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa kabila ng matagal na silang walang anak, sa kanilang kultura, napakahalaga ng anak. Na kapag wala kang anak, isipin ng mga tao, kadusta-dusta ka, isinumpa ka, hindi ka mahal ng Diyos. Pero kahit na ganon, hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila tumalikod sa Diyos. Naglilingkod pa rin sila. Nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos. Nandun din ang katapatan nila sa isa't isa. Kasi kahit matagal na silang walang anak ng kahit isa, hindi sila naghiwalay. Through thick and thin, nagsama pa rin sila. Sasabihin ba natin ang aso ay mas grateful pa kaysa sa tao? Of course not. Kaya makikita natin dito yung ideal na pagiging grateful ng tao kay Zacarias at Elizabeth. Yun ang makikita natin. Kaya nga, ang Diyos ay nalulugod sa kanila. Hindi ba sabi sa Bible, ang Diyos ay nalulugod sa taong mapagkumbaba at ang taong mababang loob, marunong tumanaw ng utang na loob. Marunong tumanaw ng utang na loob. Sina Zacarias at Elizabeth sa Diyos. Marunong tumanaw ng utang na loob. Si Zacarias at Elizabeth sa isa't isa. At yung utang na loob na yon ay humantong sa katapatan nila, hindi lang sa isa't isa, kundi sa Diyos. Gratefulness leads to or strengthens faithfulness. Ang taong marunong magpasalamat, magiging tapat. Isipin nga po ninyo, kung bawat tao matutulad sa aso, diba? Parang awkward, pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging grateful niya, upang tayo maging faithful din sa isa't isa. Kung ito ay tutularan ng tao, napakaganda ng magiging mundong ito. Sapagkat aminin natin na marami sa mga nagpapahirap sa atin, yung pain na nararamdaman natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kahit sa pinagtatrabahuhan natin, ay dulot ng kawalang utang na loob ng tao na nagbubunsod ng hindi niya pagiging tapat sa'yo. Broken family, broken relationships. Yung feeling mong broke ka dahil may taong hindi nagpasalamat at may taong hindi naging tapat. Isipin po ninyo, kung bawat tao matututo sa gratefulness at sa faithfulness ng aso, sigurado ko, lahat ng may utang magbabayad. Kasi kapag nangungutang ka, dapat nare-realize mo, nagmamalasakit sa iyo yung tao, lalo pat kung hindi naman may patubo ito, ha? Anong malay mo? Yung itinulong niya sa iyo, kailangan din niya, kaya nga sinisingil ka niya eh. Tapos magagalit ka, tapos magtatago ka, tapos ikaw pa ang gagawa ng masamang kwento tungkol sa kanya. Nung ikaw ay nangungutang, bait-bait mo, tapos sinisingil ka, galit ka na dun sa tao. Yan ba ang utang na loob na ibibigay mo? Ano kang klaseng tao? So sana makita, kasi kung makikita mo yon, tatanaw ka ng utang na loob, ikaw ay magiging tapat sa kung kailan at sa kung anong paraan ninyo napag-usapan, ikaw magbabayad. Kapag ang tao marunong tumanaw ng utang na loob and therefore magiging tapat, walang asawa ang magiging unfaithful sa kanyang kabiyak. Kasi sana makita mo na hindi ka naman niya kaano-ano, hindi ka niya kadugo, pero sa iyo, binitawan niya ang mga mabibigat na salita. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko. Ngayon at kailan naman, something na hindi niya nasabi sa kanyang mga magulang na karugtong ng kanyang buhay. In fact, ang mga faithful at mapagpasalamat na asawa sa kanilang kabiyak, parang nawawala na talaga yung kanilang sarili. Kasi hindi na nga naman sila dalawa kundi nagiging isa. Lalo pa
kapag ang asawa ay talagang faithful sa kabiyak niya. Halimbawa, ang isang misis, o hindi nga ba't nawawala na yung mga gusto niyang marating sa buhay, nawawala na yung gusto niyang gawin sa buhay. I mean, personally hindi na nga niya nade-develop yung mga talents niya, hindi niya makuhang puntahan yung mga lugar na gusto niyang puntahan, yung mga bagay na gusto niyang bilhin, hindi niya mabili. Bakit? Sapagkat masyado na siyang immersed sa pagiging faithful niya bilang misis at bilang ina ng mga anak nila. Tuloy, napipintasan ng biyanan, lang pera. Magkakapera. Yung pag-aalaga ba niya sa mister niya, sa mga anak nila? May sweldo? May sweldo ba yung pagluluto niya? May sweldo ba yung paglilinis niya ng bahay? May sweldo ba yung pag-iisip niya araw-araw kung anong kakainin? Kung anong lulutuin? May sweldo ba yung pagliligpit ng mga kalat sa bahay? May sweldo ba yung paglalaba, pag-plansya, pag-aayos ng damit? May sweldo ba yung pag-aalaga sa mga anak? Ay kung may sweldo yan, mas marami pa siyang pera kaysa sa mister niya. Sapagkat ang pagiging faithful na misis at ilaw ng tahanan ay walang katumbas na halaga. Kung yan ay makikita ng bawat asawa, kung papaanong napakalaki ng hirap ng kanyang kabiyak sa kanya at sa kanilang mga anak, bawat asawa ay magiging tapat. Kapal na lang ng mukha mo kapag niloko mo pa at sinaktan mo pa ang asawa mo. Kung ang tao marunong tumanaw ng utang na loob and therefore magiging tapat, ay nako, walang magulang ang mag-iisip, sino kaya ang mag-aalaga sa akin? Sino kaya ang makakaalala? Walang magulang na mag-iisip ng ganyan. Sapagkat kung makikita lamang ng anak ang utang na loob niya sa kanyang magulang, yung buhay lang na ibinigay sa kanya ay hindi na niya kayang suklian o bayaran. Yun pa kayang ang buhay na yon ay inalagaan, pinagmalasakitan, ipinaglaban at binigyan ng disenteng pangalan at kinabukasan. Nako, mas lalo nang ang anak ay nabaon pa sa utang na hindi naman sisingilin ng magulang, pero malaking bagay para sa magulang kung yan ay titingnan ng anak niya. Sapagkat kapag nagkaroon ng utang na loob ang anak sa kanyang magulang, siya'y magiging tapat. Kapag marunong tumanaw ng utang na loob ang kapatid sa kanyang kapatid, na ang aking kapatid kahit may parimilya na, kahit may sariling buhay, tinutulungan ako, ang mga pamangkin niya, ang mga anak ko, hindi magtatampo ang kapatid. Kahit paminsan ay hindi siya mapagbigyan ng kanyang tumutulong na lagi sa kanyang kapatid. Nakita nyo na? Kaya't yung example natin can go on and on and on. Marami pa. Napakaganda ng magiging mundong ito kung matututo lamang tumanaw talaga ng utang na loob ang tao. Ang problema ng katapatan or tungkol sa katapatan ay mawawala sa mundong ito. Nasabi ko nga, talagang nagpapahirap sa tao. Sabi sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2, in the last days, there will be great difficulty. Sa mga huling araw daw, ay magkakaroon ng matinding paghihirap. Pero hindi ito yung usual na sinasabi sa Book of Revelation dahil ang mga planeta ay mawawala sa kanilang mga kinalalagyan, magkakaroon ng matinding mga kalamidad na mararanasan, magkakaroon ng matinding kaguluhan, gera o ano paman. Hindi yun eh. Ang sasabihin sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2, there will be great difficulty because there will be people who will be lovers of self, who will be lovers of money. There will be people who will be arrogant, abusive, unholy, and ungrateful. Magkakaroon ng matinding paghihirap dahil may mga taong magiging walang utang na loob. Kasi yung hindi ka magpagsalamat ay hindi mo pagtingin sa mga bagay na dapat mong ipagpasalamat, kaya ka hindi nagiging tapat. Yun lang pong hindi na natin pasalamatan yung tao sa mabuting ginawa niya. Hindi na natin mapasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya, masakit na. Yun pa kayang imbis na magpasalamat ay hindi pa tayo maging tapat. Di ba? Mas masakit. Kung ang Diyos nga po in His demand for us to have faith in Him, palagay ko, umaasa siya na makikita natin ang kabutihan niya. Kaya nga sabi niya, patungkol sa paghihirap niya, do this in memory of me. Kasi yun naman talaga ang daloy ng pananampalataya. Sasampalataya ka ba sa Diyos kung hindi mo muna mararanasan ang kapangyarihan at kabutihan niya? Kaya tayo sumasampalataya sa kapangyarihan at sa buti ng Diyos.
Kasi naranasan natin, na-appreciate natin. Kaya tayo nagiging tapat sa Kanya. Na-appreciate natin ang katapatan niya. Ang tao pa kaya ang hindi maghanap na sana hindi man natin masuklian ang kanilang kabutihan, ma-appreciate man lang. Sapagkat yung appreciation na yan ang maglilid sa katapatan. Ilang beses na akong inaalok ng aso, dati pa, pati mga kapatid ko, Kuya, daga ka ng aso. Ayoko. Talagang, ayoko. Hindi ako dog lover. Pero, gaya ng kaibigan ko, ilang beses na rin may nagsabi sa akin, try mo. Sigurado, hindi ka magsisisi kapag naramdaman mo ang loyalty ng aso. And true enough. Ngayon, napag-isip ako, buti pa para sa aso, ang tao ay nakakasigurado. Nakita po ninyo, lahat nagsasabi, try mo. Sigurado ko, hindi ka magsisisi kapag naramdaman mo ang loyalty ng aso. Yun ba pwede natin gawin sa tao? Pag yan nangutang sa'yo, sigurado, hindi mo pagsisihan ang pagpapautang mo. Pag yan naging kaibigan mo, nako, sigurado, nandiyan siya para sa'yo hanggang dulo. Kaya ba natin sabihin yun sa tao? Mga mag-asawa nga, nagkakahiwalay pa. Mag-ina, mag-ama, nagkakasira pa. Magkakapatid, nag-away pa. Mag-jowa pa ba? Nagpapautangan pa ba? Ay, naka. So, ang lagay ba nito mas mainam pa kaya sa atin ng aso? Mahiya naman tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.